Taas ng gulong niya guys oh. Kung familiar kayo sa Honda Cab na motorsiklo, ito guys, Honda Cab naman na e-bike. Yes, apo. Honda Dax. Uy, Honda Dax. Dax? Grabe naman to. Malaki ba to? Ba't parang maliit? Si Raymond. Yan mo yung Dax na Jutes. Dax na Jutes. Ito yung tinatawag na Dax pero Jutes. Lahat naman maganda pero pinakamaganda. So ito na yung pinaka-pangdiinan talaga natin, si Raymond. Pangmalakasan na to. Ito guys, si Honda Zoomer E. Tama ba si Raymond? Tama po. Wow! Grabe naman yung pormahan ng unit na to. Tignan nyo. Nakadalawang ilaw yan guys. So ito yung pinakasusi niya, si Raymond. Yes, ito na. Ano to? Card ba to o ano? Card to, na hindi naman siya basta-basta mababalik. Oh, okay. So may safety features pa rin siya. Kumbaga yung kung sumasakay sila sa mga LRT, MRT. Parang ganon yung style niya. Ganun yung pinaka-idea sa kanya, yung concept niya. No? Yes. Ayan guys ha, naka-off yung unit natin. Tatap lang ni Sir Raymond. Yun, gumana na yung unit. Opo. So hindi na kinakailangan ng susi, Sir Raymond. Hindi na, ganun lang ang para mag-activate yung unit. So, Grabe, guys. So, dito papakita ko yung keyless system niya kung paano gagana, no? So, yan. So, patay siya. So, ito yung remote niya. So, press ko lang itong unlock. Then, iilaw. Uy, umilaw nga ah. So, please right lang ako para mag-activate yung unit. So, yan na. Dito sa Honda Cab guys, kapag ka meron din akong 5,222 pesos, 0.23 centavos, kaya ko nang iuwi to. Pwede mo na agad siya may uwi. Yun oh guys oh. Basta meron kang 5,222 pesos, sa'yo na to. Ito naman sa unit natin na si Honda Dax, pag meron kang 5,027.78 mauwi mo na tong unit na to. Talaga? Opo. Grabe naman yung So, offer na yun. Yo, what's up guys? Muling nagbabalik ang inyong lingkod, Dardos Vlogger nga pala. Sa video na to, nandito tayo ngayon sa Caloocan City upang bisitahin ang bagong bukas lang na shop ng e-bike dito. Ito ang Nice Cycle. Kung naghahanap kayo ng mga pangmalakasang e-bike, tamang-tama sa inyo yung panonood nyo ng video natin ngayong araw. Dahil yung mga maipapakita nating mga e-bike dito talaga namang legit na Honda brand na e-bike. Ayan, makikita nyo dito ngayon sa paligid ko. Iba't ibang klase ng mga Honda e-bike yung mga available sa kanila rito sa Nice Cycle. Kaya naman kung interesado kayong malaman kung ano-ano yung mga available nilang Honda brand or Honda e-bike, syempre tutukan nyo lang itong video natin at panoorin nyo hanggang dulo para lahat ng detalye na kinakailangan nyo makuha nyo kagad sa panonood nyo pa lang ng video natin ngayong araw. Pero bago tayo tuluyang magsimula guys, baka pwede nyo namang i-like itong video natin. Share nyo na rin, tag nyo na rin yung mga friends nyo dyan sa comment section. Dahil yung ginagawa nyo pag-share at pag-like ng mga video natin napakalaking bagay na yan, lalo nga sa mga ginagawa nating mga video katulad nito. At kung kayo naman ay hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, ano pang hinihintay nyo guys, mag-subscribe na kayo. Huwag nyo rin kalilimutang i-like and i-follow yung ating Facebook page para lagi kayong updated kapag meron tayo mga bagong video na inilalabas katulad nito. So tara na guys, samahan nyo na ako silipin kung ano-ano yung nilalaman nitong Nice Cycle. Diyan lang kayo, tutok lang kayo, samahan nyo ako today. Let's go! So yung kinaroroonan or yung location ng Nice Cycle. So along Rizal Avenue lang sila, tapat ng Jollibee. So Grace Park, hanapin nyo lang. Napagigitnaan sila ng 9th Avenue and 10th Avenue guys. Gitnang-gitna lang din sila, doon yung 10th, ito yung 9th Avenue. Ang pinakamalapit na station sa kanila rito, bali napagigitnaan din sila ng Monumento Station tsaka ng 5th Avenue. Okay guys, ito at makakasama na natin yung mag-a-assist sa atin ngayong araw dito sa Nice Cycle. Pinapakilala ko nga pala sa inyo, kita nyo naman, napakagwapo, napaka-basic ng makakasama natin ngayong araw. Pinapakilala ko nga pala sa inyo, ito si Sir Raymond. Hello mga ka-tireless, ako si Raymond at ang staff ng Nice Cycle po na mag-entertain sa inyo sa mga unit po namin dito. Yun. Sir Raymond, baka pwede nyo namang imbitahan yung mga manonood natin na bumisita dito sa Nice Cycle. So yun mga mga ka-tireless po, ini-invite ko kayo i-visit dito sa lugar po namin sa 355 Rizal Avenue, Caloocan. Dito po sa may between ng 9th and 10th Avenue lang po. Sa front po kami ng Jollibee, Landmark naman. Para po mas mabilis matandaan. Yun na ba yung pinaka-exact address nyo dito, Sir Raymond? Yes po, 355 po. 355 Rizal Avenue. Yun. Yun lang, pwede nyo lang i-search sa Waze Yes yan po, no? sa Waze, mabilis lang po makita.
Or o kaya, pwede rin nilang i-search sa Waze or sa Google Map yung mismong pangalan ng Opo. store nyo. Yes, yes. Nice Cycle. Yes, magana na po yung map na direction po papunta rito. Yun. Tanong natin si Raymond, tuwing kailan, tuwing anong oras ba open ang Nice Cycle? So kami po dito sa shop namin, open po kami Monday to Sunday po, even holiday. Bukas po kami 9 ng umaga hanggang alas 6 po ng gabi. Yun. So, pwede kayong antayin ni Sir Raymond dito or nung ibang staff nila magmula 9 a.m. to 6 p.m. Okay? Dito ba Sir Raymond, ano-ano yung mga available nating mga unit? So dito po sa Nice Cycle, lahat naman po ng kinikerry namin na Honda is available po dito. So introduce ko po sa inyo ngayon yung unit namin dito sa Nice Cycle. Yun. Balita ko Sir Raymond, bagong bukas lang daw itong store nyo dito, Yes, tama ba? bago lang po itong kakabukasan po ng namin dito, ng shop namin dito sa Caloocan. Gaano katagal na kayo nag-ooperate dito Sir Raymond? Sa ngayon, magto 2 months pa lang po kami sa September 12. Okay. Bali, syempre, alam ng mga manonood natin, pagka bagong bukas yung shop, meron tayo mga naka-sale, naka-promo, ganyan? Yes, meron po tayong mga freebies dito na worth 3,000 pesos po yun. Freebies lang yun? Yes, freebies lang po yun. Okay. So, samahan nyo kami ni Sir Raymond guys para maipakita namin sa inyo kung ano-ano yung mga available nilang mga units na talaga namang quality Okay, dito Sir Raymond, sa simulan na natin to. Anong unit ba ang pwede mong unang ipakita sa amin dyan? So, unang-una mga tireless, ito ang papakilala ko, ang bestseller namin na unit na si Honda S07. Best seller? Yes, ito po ang pinaka-bestseller na, pinakamabenta po na unit dito sa amin. Bakit tinawag na best seller to, Sir Raymond? So dito sir, kasi ang mga ano po natin dito, meron po siyang push motor. So yung ganito, Sir Raymond, anong tawag sa unit na to? So ito si Honda Sundero S07. So ang mga specs niya po is 350 watts, 48 volts, and 24 AH power po siya. Okay. So yung binanggit mo na ampere, tsaka yung volts na binanggit mo dyan, gaano kalayo na nararating nun? So dito sa unit natin, aabot po siya ng 80 km. 80 kilometer, tama ba yun? Opo, pero ang re-rely pa rin po tayo sa rider weight tsaka Okay. sa slope po ng karsada. So magre-range pa rin po siya ng 70 to 80 km. 70 to 80 kilometers yung Opo. pwede niyang marating sa isang full charge. Yes, sa isang full charge. Wow, grabe naman yan Sir Raymond, pang Yes. malayuan. Opo. O, tanong natin Sir Raymond, syempre napakalayo ng nararating yan. Gaano ba kalakas ang konsumo niyan sa kuryente sa isang full charge? So yun nga, sa kagandahan sa mga unit namin, dahil lithium battery po ito, so ang magkakos lang po ng around to 14 to 15 pesos ang isang full charge niya. Ganun lang kamura? Yes, ganun lang po kamura. Grabe naman yun Sir Raymond ha. Tanong na rin natin Sir Raymond, yung speed niyan, gaano kabilis tumatakbo yan? So dito may dalawang option si customer na meron kaming stock na speed niya is around nagparan lang siya ng 25 kph. 25 kilometers per hour. Yes. Okay, yung isang option, So kung may option din naman na kung gustong i-upgrade ni customer yung speed niya, so pwede nating palitan yung speed controller niya na kaya mag-run up to 45 kph naman. okay. Pero yung binanggit mo na pinaka-stock niya, yun na yun. Apo, 25 25. kilometers per hour. Yes. So optional na lang kung gusto nilang i-upgrade or mas pabilisin pa Yes. yung unit na to. Opo. Okay. So papakita ko muna sa kanila yung itsura bago natin banggitin yung presyo, Sir Okay, Raymond sir. ha. Okay. So ito guys, yung pinaka-appearance ng unit natin. So Honda Sundero. Kung mapapansin nyo, signal light natin, mga naka-LED na, Yes, no? full Full LED. Tapos kung mapapansin nyo, yung headlight natin is naka-projector lamp na tayo. LED na rin to guys. Tsaka napansin ko Sir Raymond, napaka-slim lang ng unit na to, no? Yes po, slim lang. Para ano din po kasi, para mas maganda rin po yung itsura niya. Oo, tama. Tsaka ano yung itsura niya talagang makikita mo na quality talaga. Yes. Quality talaga guys. Napansin ko Sir Raymond, naka-disc brake na siya. Yes, disc brake sa harap and sa likod. Ano sukat ng gulong? 1725mm by 685mm by 120mm. Okay, tubeless na yon si Raymond. Opo, tubeless na po siya. Tubeless tire na So guys. wheelbase of 1225mm. Okay, so kaya pala ganito kalapad yung gulong. Yes, sir. Ayan guys, tingnan nyo. Napakaganda rin ang naka-install na mag sa kanya si Raymond dahil alloy na, no? Opo. Ayan guys, tingnan nyo. Napaka-forma at napaka-pogi ng isang to. Kung titignan natin, pwede siya pang babae, pwede pang lalaki, no? Opo, pwede. Parang napakagaan ng itsura niya, eh, no? Napakagaan niyang dalhin. Tingnan nyo guys, oh. Naka-digital panel gauge na. Digital. Okay, so ito yung mga function niya guys ha. On and off ng ilaw, signal light, busina,
Etong ano na to, si Raymond, para saan to? Ano po yan, ang mga Ignition slot. lagay ng helmet po. Helmet po po, eco mag pwede mo natin isa. Dito? Oh, okay. Ba't parang susian siya? So hindi kasi ang susi nito is same lang din sa ignition pin niya. So parehas lang yan. Ah, okay. Hook pala to. So kapag may sinabit ka rito, nakalock. Apo na. Yun, ito guys sa ilalim mo. Yun pala, kaya pala may lock siya. So dito sa kabila, ito naman yung pinaka ano to, si Raymond. Bright. Ano po, high beam sa low beam. Oo, high beam tsaka low beam, yun nga yung bright. Tapos may safety park siya, no? Yes po, meron May safety safety park. Ito bang ganito, si Raymond, meron na rin siyang keyless features, Meron din po siyang keyless feature. anti-theft alarm, Meron din po at saka meron siyang wheel auto lock. wheel auto lock. Apo. Paano yun? Paano na pagka, gagawa yun? Kunyari, tiniray siya na itulak ng something na So pag ipinus siya, so Lumalaban. Lalaban. Lumalaban, oo, alam ko na yun na nakukuha ko na yung sinasabi ni Sir Raymond. Yun yung pagkain anti-theft alarm mo, no? Hindi talaga siya gugulong. Okay. So ito yung nasa likod niya, guys, ha. Ito yung pinakailaw sa likod, yung tail light niya. May signal light sa likod. Yes, meron. Na rin. LED na rin, no? Ito yung suspension natin sa likod, guys, oh. Sobrang solid din. Ito. Meron din siya lalagyanan ng plaka, center stand, tsaka side stand. Meron din. Yung mga ganito, guys, napansin ko, pedal assist din, no? Si Raymond, no? Pedal assist din siya. Yes. Okay, pedal assist din. Ang kagandahan dyan sa pedal assist, malobat ka man, malayo ka pa sa pupuntahan mo, makakarating ka pa rin, eh, no? Pedal pa. Kasi may pedal. Pwede mo siyang padyakan, guys. Yung mga ganito ba, si Raymond, kailangan pa ba nilang iparehistro yan sa LTO? Sir, kaya sa mga viewers ko, no, yun, no? Kasi ang mga e-bike po namin dito sa Nice Cycle is under po siya ni L1K. So no need na po ng registration and license. Just lang po ng kailangan lang natin ng safety na motorcycle helmet. And Yun. okay na yun. Okay, so no need to register and no need to bring driver's license. Opo. Yan, ganyan ang forma. Ganyan ang mga tandaan nyo yung mga detalye na binabanggit natin sa unit na ipapakita natin dito. So yung ganito, Sir Raymond, nasa magkano presyo natin dyan? So dito naman sa unit natin na to, so pagka ikakash mo siya, is magpa-price po siya ng 65,025 pesos. Okay. Meron ba kayo dito mga installment, ganyan? So meron naman po, meron din kaming installment dito sa unit namin. Via? Meron po kami mga lahat po ng credit card sa banking credit card at meron din po tayong home credit. Yun. Magkano ba down payment kung sakali mag-i-installment sila? So dito sa unit natin na CS07, so magmamonthly ka lang din ng 4,250. 4,250. Yes. Yan na yung pinaka down payment. Opo, yan na rin. At the same time, yan na rin yung pinaka monthly nila na babayaran. Yes, ito na rin yun. Good for 18 months. 18 months. Okay. Ano tong less 15% na to? Sir, explain dyan sa less 15% is pag minultiply po kasi natin si 4,250 sa 18 months, ang lalabas is 76,500. Then iless natin yung 15%, ang magiging price niya po is 65,025 pesos. Yun. So, ganun ang diskarte dito, guys. Para ma-avail nyo or para pumasok yung 15%, bayaran nyo ng cash. Tama ba? Yes. Pagka kinuha nyo yung unit ng hulugan, so, syempre, madadagdagan. Ng 15%. Yun. So, ganun ang diskarte, guys, ha. Kung sakali ayaw nyo na madagdagan yung presyo, bayaran nyo siya ng cash. May mga kulay pa ba itong pagpipilian, Sir Raymond? Ako marami po tayong color variant ni S07. Ano ba kulay na available dyan? Sa atin sa kay S07 is ang mga kulay natin dyan is glossy green, glossy blue, glossy khaki, black, gray, white, matte red, and matte blue. Marami rin pala silang option pagdating sa kulay. Ako. Yun, marami kayong pagpipili ang kulay, guys, ha. So hindi lang ito available yung unit dito, Sir Raymond, eh, no? Meron pa rin. Ano pa yung pwede mong pakita sa amin Dito dyan? naman tayo sa pangalawa natin. So, dito naman tayo kay Sundero S08 naman. So, kumbaga ito yung kuya ni S07. Okay, pero Sundiro din. Yes, ang zero din po siya. So ano to? Ano pinagkaiba nilang dalawa? So, dito naman, meron tayo dito mas upgraded naman yung ano natin dahil dito is NFC pa siya. NFC? Yes, top na lang po siya. Hindi na siya katulad ng mga disuset. Wow! Top na lang. Opo, top na lang din. Pag ignite na siya, okay na. So yung kanina, keyless features, kung Yeah. saan ay pipindutin mo pa. Opo. Eto, itatap mo na lang. Tap na lang. Ano yung pinaka-itatap mo dyan? Card? Ganyan? Yes, card po. Ah, card.
card na lang ang pinaka-itatap nyo. Saan tinatap yun, Sir So, Raymond? dito, so may logo siya dito na NFC. So, Ah, may dito. ticket. Okay. So napansin nga natin kanina, yung una natin pinakita, di susi siya, may ignition slot siya. Ito tap na lang. Tap na lang. Parang sa LRT, no? Yes, oh, Magta-tap ka na lang, aandar na. So hindi ba ano to? Hindi ba takaw-nakaw, madaling nakawin, Ganun pa rin ganyan. siya, may maraming pa rin siya mga safety features like yung wheel lock, so nandun pa rin yun. So hindi pa rin siya nakakatakot na baka manakaw. Yes, Okay. So syempre, mas ano to, mas mahirap nakawin to, kumbaga kasi sa susi may mga master key na tinatawag no, mas madaling nakawin. Eto, pag wala sila nung card, hindi nila mapapaandar to. Mahihirapan silang nakawin tong isang to. Nga pala, ihabol na lang din natin si Raymond. Yung mga naka-install na battery dito sa bawat unit nyo, anong type? Puro lithium po yung battery namin. Puro lithium. Opo. Hindi tayo gumagamit ng lead acid dito. Yes, hindi Okay. tayo gumagamit ng lead acid. Narinig nyo guys ha, lahat ng battery natin dito is lithium battery. Okay? Ano ba advantage kapag ka lithium battery, Sir Raymond? So yun nga, si lithium is more mababa siya sa mga kagaya sa pag-charging niya. So nag-focus lang siya around by 14 to 15 pesos depende sa electric, yung price kasi ng electric natin yan. So basta mag-focus lang siya around ng 14 to 15 pesos. Okay. So yun ang pinaka niya, advantage niya. Mas matipid sa konsumo ng Kasi kuryente. isipin mo din mga ka-tireless, no? Kasi sa gasoline ngayon is napakamahal. Tama. So dito, yung isang full bath mo, so kaya na mag-run ng 70 to 80 kilometer. So mas malaki ang matitipid. Oh, okay. So itong Honda Sondiro na to, na upgraded version, ano specification yan? Gamit na naman tayo kay Sondero naman na A7 is so 1715 by 707 mm by 1035 mm na size, wheelbase of 27 mm, weight niya is 54 kilos, then removable na lithium 48 volts na battery 24 Ah. So ang kanyang 400 watts siya, so power ba rin by push motor pa. Bush motor pa rin. So nabanggit mo 400 watts. Yes. Ilang volts at ilang amperes naman ng isang to? So same lang din, 48 volts pa rin, 24 pa. O gano'n naman siya kalayo nakakarating? So gano'n pa rin, nag-range pa rin siya ng 70 to 80 kilometers. 70 to 80 kilometers pa rin. Same pa rin dun sa nauna. Yes. Nadagdagan lang yung pinaka wattage niya. Ano to? Mas mabilis ba to? So, gano'n pa rin. So, katulad kay S07, may option pa rin na kung gustong i-upgrade ni customer yung speed niya. So, ang stock speed niya pa rin is 25 kph pa rin. So, pag gusto naman pa-upgrade ni customer is ng 45. So, ganun pa rin. Okay. Baka may idea kasi Raymond, ano ba advantage kapag ka mas mataas ang wattage? So, pag mas mataas kasi mas more on power, mas malakas siya, mas mabilis. Mas malakas humatak. Opo. Okay, yun yung advantage kapag malakas or mas mataas yung wattage nyo. Pero sa speed, di naman nag-ano yun no? Opo. Hindi naman siya nagbabari sa speed or madadagdagan yung speed. Okay, so mas malakas lang, mas ramdam nyo lang yung power niya pag mas mataas ang wattage ng unit nyo. So ito guys, tingnan nyo muna yung forma ni Honda Sondiro na upgraded version. Kung mapapansin natin, kung ikukumpara nyo dito sa una nating ipinakita, medyo pabilog tong una no? Medyo may pabilog nga no? Yung forma nitong isa. Pero pagdating natin dito, makanto. Yes, meron Makanto. parang sa curve. No? Makanto, yung datingan nitong isang So, to. dyan din, Apple LED pa rin siya. Lahat ng mga ilaw niya. So, Full LED. Opo. So mas malakas siya sa gabi. Okay. Mas maliwanag. Tapos nawala na yung signal light niya rito, no, si Raymond, no? pero nandito pa rin siya. So, Nalipat sa baba. sa ilalim pa. Yun, ito na yung pinaka-signal light niya. Nababanggit mo sa akin kanina, Sir Raymond, removable battery to. So meaning, kahit na nasa second floor yung pinaka-outlet nila, hindi na para isama pa yung buong unit para i-charge itong unit na to. Tama ba, Sir Raymond? Tama. Yun ang maganda rito, removable battery na siya, guys. Ilan ang maximum weight capacity niyan, Sir So, Raymond? sa load din nito is kaya niya rin mag-carry ng 150 kilos. 150 kilo. Gano'ng katagal ang charging time natin? So, nagka-around lang siya, no? So, low bat to full bat is around 6 hours po. Around 6 hours. Ano yun? Low bat to full charge. Yes, pero pag may percentage naman na natitira, is medyo bababa yung charging time niya. Okay, So, depende sa battery level. Yes. Yun. So, alamin naman natin guys, yung presyo
ng unit na to ni Honda Sondiro. Okay, Sir Raymond, magkano naman ang presyo niyan? So dito naman kung i-avail nyo siya ng installment, so ang magiging price niya is 80,000. 80,000 sa installment yon, okay? So magpamonthly siya ng yan, 4,444 cents sa loob din ng 18 months. So pagka i-avail naman siya natin ng cash, pa-price po siya ng 68,000. 68,000. Yes. Pero itong pinapakita mo sa amin dito, Sir Raymond, na 4,444.44 cents, yan na ba yung pinaka-release ng unit natin? Yes, ganun pa rin. Release na yan ng unit nito sa true credit card ko. Okay. Ma-release na ako sa yung unit na to. So kung may credit card ako, tapos meron akong 4,444 pesos, may uuwi ko na ba tong unit na to? Yes po, mauwi mo na yun. You know, sa halagang 4,444 pesos, 44 centavos, may uuwi mo na to. Yes, mauwi mo na to si Honda Sondero S08. Grabe naman yun. Sobrang ganda naman ang promo natin dito, Sir Raymond, ha. So itong ganitong unit, ano-ano pa kulay na available niyan? So dito naman sa unit na to, halos kasame lang din siya ni S07. So meron pa rin tayong mga available color natin na kasi black, gray, white, red, and blue. Ah, marami pa rin. Marami pa rin po. Okay, yung katabi niya, Sir Raymond, ano Kasi- naman ang pagkakaiba nilang dalawa? So dito kasi sa dalawang unit na to, so meron kami ditong mga aftermarket lang na accessories like dito na passenger rest na to, at may passenger backrest siya. Mhm. So ito yung aftermarket na na-install dito sa S08 na to. Ito naman setup namin na top box. Okay. Meron naman, pwede mo paglagyan naman ng Ingay. Okay. Sige, Sir Raymond. So dito naman sa isa na to, meron ditong aftermarket na top box na pwede mo paglagyan ng mga pinamili mo sa palengke, gano'n, o mga documents pwede mo siya ilagay dito. Yung mga ganyan, yung mga binabanggit mo sa amin na aftermarket na mga accessories niya, saan sila pwedeng bumili niyan? So dito rin po sa shop namin sa Nice Cycle. Sa inyo rin? Opo, sa amin din po yung mga accessories. Okay, pero ang pinaka-standard na itsura niya, ito. Hindi po. Ano? Yung pinaka-basic na itsura niya, yung wala pang naisasalpak. Kasi yung mga pinapakita natin dito, guys, ito yung mga sample na pwede nilang gawin or sample ng pwede nilang gawing setup sa bawat unit nila. Yes. So ito, dinagdag na to. Opo, aftermarket. Tsaka yun, top Yes, box, tama. dinagdag na, guys. So ayan, sinasample or demo lang to ng pwede nyong gawing setup or binibigyan lang kayo ni Nice Cycle ng idea sa mga setup na pwede nyong gawin sa unit na makukuha nyo rito. So hindi lang ito yung, so hindi ganito ang standard na itsura nito, guys, ha. So antayin na lang natin, mamaya ilalabas nila yun para makita nyo kung ano yung itsura kapag standard or yung mismong bibili nyo na unit dito. So ano pa ba yung mga next nating pwedeng ipakita dito, Sir naman Raymond? tayo kay, kay Honda UV. Ano tawag, Sir Raymond? UV. Honda UV. Okay. So yung Honda UV, Sir Raymond, ano ang pinaka-specs niyan? Ano ang wattage natin dyan? So dito tayo kay kay Honda UV is nagkana naman siya ng size ng 1695mm by 650mm by 1035mm. Wheelbase of 1220mm. So weight niya is 54 kilograms. Power rated by 350 watts. Torque of 9 Newton meter. At siyempre, hindi pa rin mawawala yung lithium natin na removable battery. And then IPS 56 rated po. NFC. So yung wattage natin dito, Sir Raymond, So 350 siya. 350 watts. Okay, 350 watts. Same lang din sila, no, Sir Raymond, nung una natin pinakita. Same lang din sila. Siyempre, Hindi sila nagkakalayo ng mga wattage. hindi nagkakalayo. So yung speed tsaka yung range na pwede niyang marating, same lang din. So dito naman kay Honda UV, ang kagandahan naman dito, pag pinurchase itong unit na to, is no need mo na siya kailangan i-upgrade. So eto, naka-upgrade na siya to 45 kVA yung kaya niyang takbuhin. Hindi katulad sa mga naunang unit kanina na 25 yung stock, so kailangan mo i-upgrade. Eto, naka-upgrade na po siya. Naka-upgrade na. So ano ang upgraded dito? Yung battery o yung motor? Yung speed controller kung tawagin. Yung speed controller ang pinaka-upgraded sa kanya. So mas mabilis siya. Yes, mas malakas to, mas powerful na kung magalay. Pero yung distance na pwede niyang marating, So, ganun pa rin, nag-range pa rin ng 70 to 80 km. Pero depende pa rin sa rider weight at saka sa mga slope na dadaan ng mga pataas. Pero climbing sa lahat naman ng unit namin dito is kahit yung mag-climb ng 12 degree angle. okay. So sa mga
mga manonood natin na naghahanap ng speed, ng bilis, ito tamang-tama na sa kanila. Hindi na para i-upgrade pa tong unit na to. Kasi naka-built-in na yung power sa kanya no. Yung kanina na mga binabanggit natin, 25 kilometers per hour lang, ito kayang tumakbo 45 kilometers per hour. Tama ba, Sir Raymond? Grabe tong unit na to, guys. Para ka nang nakamotorsiklo dito, Sir Raymond, no? Ang maganda pa dyan, di mo na kinakailangan iparehistro, di ba? Same pa rin po. Hindi pa rin siya kailangan ng registro at saka ng lisensya. So, motorcycle helmet lang. Okay na, kung po ka na. Kasi ano siya considered as bike pa rin siya, Sir Raymond. Under po na ni L1, di ba? L1. Okay, so, eto guys, tingnan nyo, parang mas malapad na to, no, Sir So, dito Raymond? naman, eto din, meron na-build up na rin namin. Meron na rin siya mga accessories. So, ito yung tinatawag namin dito kayo na center box niya. Center box. Yes. Okay. So, ito yung compartment niya dito. So, meron siyang 16 liters na compartment niya. So, pwede kang maglagay dyan ng sa mga galing ng palengke. So, pwede kang maglagay dyan. So storage parang Yes, ganun. oo. So yung pinapakita natin dito guys, upgraded na or Upgraded na. meron ng accessories. Opo, may mga accessories na. Pero ang basic na itsura niya is Ito. sunset. Pakita natin. Ito yung basic na itsura niya. Kasi yung mga pinapakita natin doon sa labas guys, yun na yung pinaka or binibigyan na kayo ng idea ni Nice Cycle kung anong setup ang pwede nyong gawin. So ito Yung pinaka niya, basic na itsura ni Honda UP. yun. So ito yung pinaka-standard na itsura guys kapag bibili nyo itong Honda UB. Tama ba? Tama. UB ba? UB? UB. UB. Okay, tama. So, huwag lang sabihin na ube. So, minsan kasi nagkakamali sila customer, ube daw. So, not ube, UB. UB. Okay. Not UB guys UB po ang tawag sa unit na to. Pero yung nakalagay dito, Sir Raymond, wuyang no? Yes, yan naman po sa ano na yan, ang explanation ko dyan is si Honda naghahanap ng company na magbi-build ng mga e-bike niya. So ang mga nakuha niyang partner na company is si Wuyang at saka si Sundero. Okay. Pero yung kanina, Honda Sundero, di ba? Yes. Collaboration niya naman yung kay Sundero. Oh, So itong okay. unit naman to is collaboration with Wuyang company naman. Matanong ko na lang din Sir Raymond kasi may mga nagko-comment sa atin. Karaniwan tinatanong nila kung made in ano yung mga unit natin. So dito ang mga parts natin is from Japan but assembled in China. Okay. Ayan narinig nyo. Yung mga parts natin dito is from Japan, assembled in China. So dalawa lang naman kasi ang mag-assemble doon. So Japan at China lang. Okay. Pero yung mga pyesa na nakakabit yan, quality dahil made in Japan, not in China. Okay, nakita nyo guys So etong Honda UB na to, Sir Raymond, nabanggit na natin yung mga detalye na dapat nilang malaman no? Magkano naman ang presyo natin para sa mga ganitong unit? So kay Honda UB naman, so ito po yung ano niya. Dito tayo, balik tayo dito. Lagari tayo Sir Raymond Ayun sila sir, bibili rin sila ng mga unit dito guys Balik tayo dito. Honda UB, okay? Si Honda UB naman is for sa monthly niya is 4,583.34 cents. So for 18 months pa rin yun. So pagka ang total price niya is mag-82,500 sa 18 months. So ilas natin ng 15%, so ang lalabas na SRP price niya is 70,125 pesos. So ito, nadagdagan lang ng konti dun no? Yes, Yung pinakita kasi natin Si S08 is 68,000. So dito nadagdagan siya ng konti lang. So 70,125 pero upgrade naman yung speed controller niya. Yun ang maganda rito guys. So ganun pa rin ang setup natin dito. Naka-display yung unahan, naka-digital panel gauge. Syempre nandiyan pa rin yung mga function natin as usual. Yung mga on and off ng ilaw, busina, signal light. Syempre side mirror, hindi mawawala yan. Nga pala Sir Raymond, matanong ko na lang. Kung sakali, bibili nila yung mga unit nyo rito. Ano ba yung mga freebies na pwede nyo ibigay sa kanila? So yun yan no, sa mga viewers, ang mga previous namin dito is meron po tayong side mirror, so center stand, disc lock, phone holder, motorcycle helmet, at saka yung plate niya.
Okay, dami rin palang kasamang previous Yes si po, Raymond ha. 3,000 po yung previous na yun. Worth 3,000. Yes. Okay, so worth 3,000 guys yung previous na ibibigay sa inyo ni Nice Cycle kapag kukuha kayo ng bawat unit, tama ba? Yes po, bawat Sa bawat unit guys. Okay, so tandaan nyo ha yung mga details na binabanggit natin. So bukod dito kay Honda Ube, ano pa ba yung next na unit nating pwedeng ipakita sa kanila So, dyan? dito muna tayo, no? Ito yung magiging kaya ito yung pinaka-stock unit niya, no? Ni SLA. So, ganito yung itsura niya. Ay, yung pinakita natin ko kanina. Nakita po natin. So ito yung pinaka-basic na itsura niya. Okay guys, ayan. Yung pinakita nating pangalawa, kung natatandaan nyo. Ayan. Ganito yung pinaka-basic na itsura niya. Ayan. So pogi rin siya si Raymond. Oh, ayan, tingnan nyo mabuti. Baka mapag-tripan nyo or baka trip nyo yung ganitong klaseng unit. Ayan, pinaka-indicate dito, Honda Sondiro. Ganda. Yung mga ganito ba si Raymond, legit na talagang Honda company? Yes po, hindi naman kasi papayag sa yung na basta-basta lang gamitin. Yung pangalan nila, no? So ito talaga 101% galing sa Honda talaga. Honda. Ikaw pa ni si Honda, ano naman natin? Oo, alam naman natin yun guys. So Honda talaga, legit na Honda. Tama si Sir Raymond, hindi naman papayag na gamitin mo na lang yung pangalan ko, no? Sa mga e-bike na ilalabas mo. So legit talaga, nakarehistro kay Honda yung mga unit natin dito. So bukod dyan Sir Raymond, ano pa yung next na unit na pwede mong pasilip sa amin dito? So, ito naman tayo sa susunod natin si Honda Cub. Honda Cup, pwede ba natin iusod ng konti ito Sir Raymond? So kasi mas ma-appreciate nyo yung itsura ng unit guys. Kaya pasensya na si Raymond ha. Kung pinausod natin. Tsaka yung electric pan si Raymond kasi tutunogin sa ano eh, sa video natin eh. Yan. Off lang muna natin sandali. Di ba mainitan tayo basta marinig nyo ng malinaw yung mga sasabihin naming specs dito. So kung mapapansin nyo guys, napaka-classic at napaka-forma ng unit na to. Ito na yata pinakamatangkad na unit nyo rito si Raymond eh, no? Ako, ito na po yung pinakamalaking unit natin. Okay. Kung mapapansin nyo guys, or kung natatandaan nyo, yung mga Honda Cab na unit, ganito pa rin ano? So dito kasi sa mga tireless. So ito si Honda Cab, ang sa history po sa motor ni Honda, ganito po yung unang-unang na-build na unit. Mhm. Yung Honda, ganito po yung itsura ng Honda Cab. So dito naman kay Honda Cab, ano? So ano natin yung mga specs niya. Tangkad ng gulong niya, no? Si Raymond, ano? Opo. Ayun, no? Taas ng gulong niya, guys, oh. Kung familiar kayo sa Honda Cab na motorsiklo, ito guys, Honda Cab naman na e-bike. Yes, opo. Kuryente ang magpapaganda So, sa dito kanya naman, or no? magpapagana sa kanya. Sige, si Raymond, So go ang ano ahead. niya naman po is 1839mm by 710mm by 1066mm. Wheelbase of 1235mm. Weight niya is 53.6 kilograms. 400 watts motor. Removable na battery pa rin. 48 volts, 24 Ah na amp na battery. Okay. So dito naman sa unit na to, kasi medyo mas maliit po yung battery niya, ang maximum range na lang na kanyang abutin is 65 kilometers. 65 kilometers. Sa isang full charge. Malayo-layo pa rin po. Malayo pa rin, ha? Yes. Yung speed natin, si Raymond. So dito, meron tayo dito tawagin din dalawa, yung default tsaka yung upgraded. So sa default speed niya, so nag-run pa rin ng 25 kph. And then sa pag in-upgrade, so mag-run siya ng 45 kph. Okay, so yung pinaka-default niya guys, 25 kilometers per hour yung speed niya. Pero takbong pogi, pero mabilis din yun. Yung 25 Yes, kilometers mabilis na yun yun. per hour. Ha? Tingnan nyo, oh, napaka-pogi. Tsaka ang luwag ng ano niya, ha? Yung pinaka-legroom niya, si Raymond, ang Yes, luwag, oh. ha? Yung footpeg niya guys, oh. Hindi talaga sasayad yung pinakatuhod nila dun, ano? Ang layo, oh. Tingnan nyo. Grabe yung clearance na to. Sobrang luwag, guys. Kahit na matangkad kayo, kahit sabihin na nating 6-footer sila, hindi talaga sasayad. So dito mga ka-tireless, no? Ito yung sample ng key niya sa Ah. NFC. Ito ba yung tinatap si Raymond? Opo, mga ganitong style po. So Okay. dito sa unit na to, ang NFC niya is nandito sa may ibaba ng handlebar banda. Ayun, NFC. So itatap lang natin siya dyan. So pakita natin mga ka-tireless. Sige, sample mo nga sa amin si Raymond kung paano ba pinapagana yung unit na to. Natin, kasi baka sila mga paano natin. Oo. So ganito po kasi yung laki ng size ng battery niya, kaya 65 km lang yung naaabot niya. So ito. Ba't parang maliit yung battery niya si Raymond, no? Kasi sa build niya po kasi ganun yung compatible na na size ng battery, kaya medyo Karaniwan yung mga nakikita kong e-bike,
Ang lalaki ng battery. Apo. Pabuhat nga Sir Raymond. Magkakalang po yan. Wow. Tsaka isang buo lang to. Isang buo lang po ito. Yung mga nakikita kong mga battery sa mga e-bike na karaniwan ko napupunta na, ang dami. 5, 6, ganyan. Pero ito isang buo lang. Isa lang to. Isang ganito Isang lang. buo lang. Tapos lithium pa. Lithium. Wow, grabe. So ito na, insert natin siya. O, sige, papakita sa atin ni Sir Raymond ha kung paano papaganahin to. So yan, so Using stop NFC. lang. So plug lang yun dyan. Okay. So okay na yan, good na yan. So yung mga plastic niya, hindi So, wag na lang muna natin ito ilak. O, sige. So ayan, so itatap lang natin siya. Pakita mo muna Sir Raymond. So ito yung pinakasusi niya, So, Sir Raymond. yes, ito na. Ano to? Card ba to o ano? Card to, na hindi naman siya basta-basta mababali. Oh, okay. So may safety features pa rin siya. Kumbaga yung kung sumasakay sila sa mga LRT, MRT, Parang ganon yung style niya. ganun yung pinaka-idea sa kanya, Oo. yung concept niya. No? Yes, so Sige. dito. So tap lang natin dito. So ayan na, Uy. meron ka maririnig na sound. So pa nga Sir Raymond, teka. Oh, yan guys ha, Oo. naka-off yung unit natin. Tatap lang ni Sir Raymond. Yun, gumana na yung unit. Opo. So hindi na kinakailangan ng susi Sir Raymond. Hindi na, ganun lang ang para mag-activate yung unit. So, Grabe itatap guys, mo na oh. So ito under na to. So ngayon dito, hindi pa siya andar kasi meron pa siyang safety mode na nakapark. Uy, So, okay. so makikita mo pag kahit i-throttle ko siya ngayon, hindi siya tatakbo. So safety features niya yan. Apo. Okay. So, Paano ngayon i-release tong P? So, para yung i-release fire, naman yung part na yan, so may dalawang option. Pag naka-side stand pa rin kasi siya, may sensor din siya dito. So ito, yung wire na yan. So hanggat hindi pa rin yan iaha, hindi pa rin siya mag-activate. So kailangan muna natin i-alisin to. So, Okay. then brake lang. So, Double brake. Activated na yung unit natin. So pagka tinathrottle na natin yan, takbo na siya. Wow! Grabe naman to, may So, safety features pa. Yes, Signal light guys, oh. Oh, yan oh. Ganda. Grabe, tsaka meron siyang daytime running light, Sir Raymond ha. Hindi pa yan yung headlight niya, ayun yung headlight niya. ito na yan. Yan. Ang ganda. Napaka-pogi naman itong So unit. ito naman yung sounds ng ano niya, ng kusina niya. So medyo kakaiba yung tunog nito. Sige nga. Ba't malakas ah? Malakas. So pag diba pagka dinainan mo, Oo. Solid ano? Parang pang motor na rin Apo. yung naka-install na busina sa kanya. So dito, kung mapapansin nyo yung pinaka-panel niya, ang ganda. full digital yan sir. So may clock din, ito yung oras. So dito naman yung battery level niya. So sumasaganyan ka dito. So ito, factory charge. Factory charge. Okay. So ano-ano yung mga lalabas dito kapag gagamitin nila? Siyempre yung speed. Yung speed niya nandyan. So Odometer. odometer nandito na rin. po andyan. Yung clock, nandyan. Andyan. Tsaka battery level. Yes, opo andyan. Pag nag-signal light ako, lalabas din dyan? Yes po. Ayun, meron din. Maliit lang yung panel pero functional po. Lahat nandyan. Lahat Naka-indicate lahat dyan. Napakaganda naman itong Honda Cog na to guys. Oh. Ang tangkad pa ng gulong niya. Oh. Ano nga uli size ng gulong nito, Sir Raymond? Size tangkad eh. Oh. 17 yata to eh. Saan na yun? Ayun, size 17 nga, Sir Raymond. Size 17 nga siya. Para siyang ka-size ng mga gulong ng Honda Wave. Parang gano'n. Parang mga Honda Wave, yung sukat ng gulong niya. Tapos, ang tawag dito sa hub niya, motor hub. Ano ba? Oo, naka-motor hub. Bosch hub na rin ba to? Or Bosch motor? Ay, hindi po siya. Iba po yung motor niya. So, Iba. hindi siya naka-push motor. Okay. So, ito yung forma niya guys sa likod. Ganda oh. Solid. Tsaka naka-mugs na siya, Sir Raymond, no? Ganda ng mugs niya. Parang pang motor talaga. Ganun din sa katulad sa mga kanina, naka-disc brake yung harap and then drum brake yung likod. Okay. Yung mga ganyan, Sir Raymond, may mga kulay pa ba silang pagpipilian dyan? Po sir, meron naman tayo sa kulay natin dyan is so meron tayo yung gray, white, tapos ito yung khaki. So ganito yung itsura ng khaki. Ito yung kulay niya and then red. So, Bakit namatay, Sir Raymond? kasi hindi na siya, kumbaga hindi na ginagamit. So may auto na rin siya, auto. Okay. So, kusa siyang mamamatay kapag ka alam niyang hindi mo na siya gagamitin. So, minsan din, meron din time na pagka nasa traffic light ka, so siyempre matagal, minsan nag-ano na siya, nagpa-park mode ng kusa siya. Okay. So, kailangan lang, brake lang ulit. So, maganda pala to, Sir Raymond, makakatipid siya sa battery, no? Yun, isa pa rin niya. Kasi automatic na mamamatay siya eh. So, pakita lang natin itong numero dito. Yan. Dito sa Honda Cup, guys, kapag ka meron din akong 5,222 pesos, 0.23 centavos, kaya ko nang iuwi to. Ako po, ganun pa rin. Kung credit card, pwede mo pa rin siya, pwede mo na agad siya may uwi. Yun oh, guys, oh.
Basta meron kang 5,222 pesos, sa'yo na to. Iuwi mo na. Pero, yan na yung huhulugan mo ng 18 months. So, ang 18 months niya naman, ang magiging total price niya is 94,000. So, sa 18 months. So, pag inilist naman natin ng 15%, lalabas sa kanya is 79,900. Yan. So tandaan nyo guys ha, yung mga details na binabanggit natin sa bawat unit na pinapakita natin dito, para dito pa lang sa panonood nyo ng video natin, makapag-decide kayo kung kukunin nyo yung unit na pinapakita natin. Okay? Ganun pa rin. So, sa lahat previous pa rin, more 3,000 kasama rin sa unit na to. Yun. So bukod dyan sa Honda Cab, si Raymond, ano pa yung mga available mong pwedeng ipasilip sa amin dito? Dito naman tayo sa medyo isang classic pa rin. Classic? Dito tayo kay Honda Dax. Uy, Honda Dax. Dax? Grabe naman to. Malaki ba to? Ba't parang maliit si Raymond? Yan po yung Dax na Jutes. Dax na Jutes. Ito yung tinatawag na Dax pero Jutes guys. Tingnan nyo. Dax. Honda Dax. Oo, kaya may abang na yun. Honda Dax. Itong Honda Dax na to si Raymond. Ano naman ang wattage natin dito? So dito naman, so size specs naman ito ni Honda Dax na to. So size niya naman is 1582 mm by 730 mm by 996 mm. Teka Sir Raymond, yung binabanggit mo ba sa amin na yung mm na yan? Saan yun? So yung mga size niya po, yung Sa size haba ng- niya, so ito haba rin ito. Sa size ng unit. Okay, sige. Tuloy natin Sir So Raymond. dito sa wheelbase niya naman is 1130 mm. Ang weight niya ito maliit lang siya pero mabigat po to, 54.2 kilograms. Ikaw Sir Raymond, ang timbang mo is 53 kilos lang. 53 kilos ka. Pero itong unit na to, 54. 54 kilos. E di mas mabigat sa'yo ng 1 kilo to. Mas mabigat pa. Oh, okay. Doon din mo akala mo mabubuhat mo siya, pero mabigat pa siya. Mas mabigat sa isang kilang bigas. Ay, sa isang kapang bigas. Pero ang maganda sa kanya, Sir Raymond, kasi bigat lang siya ng tao, no? Oo. Hindi siya yung sobrang bigat na 100 kilos talaga. Pero usually yung mga kagaya nila ibang motorcycles, nag-range lang din naman ng 50 to 60 kilos sa mga motor. Hindi rin nalalayo. Hindi rin nalalayo, guys. So ito yung pormahan niya. Tingnan nyo muna yung itsura. Napakaganda ng itsura ng isang to, guys. Oh. May pinaka-signal light, headlight, naka-disc brake na rin tayo. Size 10 yung gulong, tubeless. Dito sa kanyang suspension, meron na siyang reflector. Tapos medyo kakaiba pala yung panel nito, si Raymond. Ayan oh. Pang classic, no? Oo. Ang liit lang, oh, bilog lang siya na ganyan, pero digital. Lahat pa rin ng mga functional ng unit is makikita mo pa rin sa digital panel niya. Yun. Ano to? May kasama ng cellphone holder? Ayan, kasama yan sa mga previous, so naka-model lang yan. Okay. So tingnan nyo yung katawan niya or yung pinaka-body niya, guys. Ha? Ganda ng kaka niya, oh. Ganda. Candy red, yung datingan. Ito yung pinaka-footrest, Sir Raymond, ano? Ganda, oh. Yung quality talaga niya para sa mga Honda na motorsiklo, no, So Sir Raymond? dito naman, so Hindi LX din siya dito. Dito na siya itatap. Oo, sa side naman. Sa side na, ayun guys, so makikita nyo NFC. Hindi na kailangan gamitan ng susi, no? Oo. Tap na lang din, kagaya ng pinakita natin kanina. So ito yung pinakakabitan ng pedal sa Raymond, Opo, no? nasa option na lang ni customer kung ipapalagay yung pedal or hindi. Pero okay din kahit wala, eh, no? Pero ang maganda naman dyan, kung nakakabit yung pedal mo, mauuwi mo pa rin siya kahit na malobat yung Kahit unit, malobat. no? Pero siguro masisira forma pagka kinabit, eh, no? Oo. Baunin na lang. Baunin na lang. Baunin na lang, guys. Ayan, no? Pero depende sa inyo kung gusto nyo ikabit or hindi. Pero mandyan naman yung kabitan So niya. dito, ang ano niya pa rin is 400 watts pa rin siya. So dito sa unit na to, power din to ng push motor. Bush motor, So eh. 48 volts, 24 ampere per hour pa rin na ano, na power rating niya. Okay. So IP56 po siya. Ano ibig sabihin nun, Sir Raymond? Sa mga consumption pa rin ng power niya. Mas matipid pa rin? Oo. Okay. So napansin ko, Sir Raymond, yung pinaka-suspension niya sa likod is naka-mono siya. Monoshock na siya, isa lang. Yan, naka-mono shock, guys. Tapos ito yung pinaka-taillight niya, oh. Pogi, ah. Ganda ng taillight nito, Sir Raymond, no? Parang napaka-futuristic na ng datingan niya, guys, oh. May kabitan rin siya ng plaka Dito rito. naman, sa battery niya is dito naman nakalagay. So pwede rin natin i-pakita yung function niya. Removable battery din So siya. dito naman sa battery niya is kinakailangan. So hindi na siya Oo, energy. siyempre. So ganun pare, ano lang siya para matanggal tong cover, push pataas. So yun. May mga harness lang sa battery niya for safety features niya rin. Ito pero ito hindi na kakala ko ito yung buong huhugutin, eh, no? Hindi, sir. So, Kahan niya na to. Kaha niya yung case ng battery. So Okay. ito, so yan.
Yan yung pinaka-battery nandyan sa loob. Hello. So ikakapit mo ngayon, Sir Raymond. Yes, kakabit ko. Oh, yan yung pinaka-battery niya guys. So, isang buo lang din, Sir Isang Raymond, buo lang no? din po. Okay. Insert ko lang to. Ayun. So, ganyan lang. So, pag ibabalik, gano'n lang din. Tutulak mo lang. lang to, tapos haharnessan ko lang siya. Para hindi mahulog tsaka hindi makalog. Yes. Harness lang. Yan. Yun. So, babalik lang ano yung takip. So, ito naman yun din, katulad ni parang same siya ni Cap na naka-NFC card. So, dito ang tap mo. So, gano'n lang din, tap lang. So, Yun, ayun oh. na. Nagbukas na oh. Paano nga pala, Sir Raymond, kung gusto kong i-off yung unit, tatak ba ulit? Yan. Meron din naman siyang button dito na yung papatayin ba? So, tatap mo lang din siya. So, yun. Turn off na yung unit. Okay. So, tap pagbukas, Tap din pagpatay. tap din pag off. Yes. Okay, sige nga ulit Sir Raymond. O, teka, papakita ulit natin. So, ito yung pinaka-card niya guys ha. NFC card, tama NFC ba? card. Tatap lang ulit natin. Super ano naman yung sensor niya. Yun oh, activated na yung unit guys. So, ito yung battery level niya. So, kasi yung sa unit niya. Hanggang dito rin po yan. So, umiikot din. Apo. Nakaikot siya. So, ang lahat ng mga function, dito rin syempre natin makikita. Apo. Ano-ano yun, Sir So, Raymond? ganun pa rin. Yung odometer niya, yung battery, tsaka yung mga signal light. Okay. So, yan, makikita naman din natin. So, si high beam, low beam. So, yun. Yun. May mga light indicator. So pagka i-off ko yung unit, tatap ko lang ulit yung card. Ano na lang. So, ayan. Sige sir. Okay. So, yan. Yun. Dali siya. Patay na yung unit. So ganyan yung pinaka ano natin dito. Yung proseso kung paano natin na papaganahin or i-activate yung unit natin dito using NFC card. Okay? So ganito, Sir Raymond, tatanong naman natin. Ano pinagkaiba nitong dalawang unit na to? Bakit napansin ko ito mas maiksi yung unit, ito mas mahaba? So, yun. So, katulad din sa kanina, meron mga aftermarket na upgrade. So, dito sa Honda Dax natin na to, ito yung pinaka-stock na itsura ng unit. Ah, okay. So, itong isa na to is meron na siyang upgraded na couch. Sino gumawa niya? Kayo rin? Yes, kami lang po dito. Ang ganda guys oh. Parang ano no, parang motorsiklo na rin talaga. Forma pagka ganito na yung pinaka ano niya oh, pinaka upuan niya. Pwede ka na mag-angkas ngayon. Yes, pwede din. Eh itong rack na to or yung pinaka parilya. So, dun pa rin nakaka-install po sa loob yan, sa ilalim dito. So pag bibiling ko to kasama na to. Yes, kasama na po yan. Yun isang set na pala guys. So pag nag-upgrade ka ng upuan, kasama na to yung Yes, pinaka bracket niya. Ganda. Ganda na itong idea na to si Raymond, no? Buti na lang guys, dito sa Nice Cycle, pinapakita na kagad nila kung ano yung mga setup na pwede nyong gawin sa unit na kukunin nyo, no? So dito naman, matanong naman natin kung magkano yung presyuhan natin dito sa Honda Dax. So, dito naman sa unit natin na si Honda Dax, pag meron kang 5,027.78 mauwi mo na tong unit na to. Talaga? Opo. Grabe naman yung offer na yun. Oo, so magmamonthly mo yun ng 8 or 18 months. 18 months, okay. So magkano ang cash price natin? So, ang cash price natin yan, so SRP ng unit is 76,925. Yun, yung pinaka cash price. Cash niya. Pero pag ginawa mo naman siya ng installment, so multiply lang natin to by 18. So, ang lalabas niya is 90,500. Then, minus masales ng 15% is yung lalabas nga is yung 76,900. Yun yung cash price. Yun. So sa mga naghahanap ng ganitong kagandang unit at talagang quality na unit, nako, pasyalan nyo dito to sa Nice Cycle para makita nyo ng personal. Kasi baka mamaya sabihin nila, dito lang sa video maganda eh, no? Nako, ako na mismo nagsasabi sa inyo guys, pag nakita nyo to sa personal, siguro hindi nyo na bibitawan to, no? Sa sobrang ganda ng unit na to. So ano pa, Sir Raymond, yung pwede natin makita? Final natin, ito na yung pinaka, kumbaga, ang pinaka talagang maganda sa maganda. Lahat naman maganda, pero pinaka maganda. So ito na yung pinaka pangdiinan talaga natin, Sir Raymond. Pangmalakasan na to. Okay, sige, pakilala mo na kung anong unit yan. So, ito naman si Honda Zoomer E. Ito guys, si Honda Zoomer E. Tama ba, Sir Raymond? Tama po. Wow! Grabe naman yung pormahan ng unit na to. Tignan nyo. Nakadalawang ilaw yan guys. So, dalawang projector lang. May daytime running light
Signal light, LED na lahat, Sir Raymond, no? Yes, LED. Tsaka sir, ang medyo special dyan is dual disc brake na siya. Dual disc brake. So, kung natatandaan nyo yung mga pinakita nating unit kanina, puro nasa unahan lang yung disc brake. Ito hanggang likod. Yes, tapos marami pa siyang picture. O sige, isa-isayin mo na nga sa amin kung ano-ano yan. Unahin natin yung sa drive phase niya. So, meron siyang dalawang drive phase. So, meron siya dito. So, meron siyang eco mode yun, B. And then yung S is for sport mode. So, anong pinagkaiba ng dalawa na yan, sir? So, si drive mode, so chill-chill ka lang, mabagal lang. So, si sport mode, yung medyo cruise ko na, malakas na ihatak niya. So, mas mabilis. Yes, malakas siya. Mas may power ka. Yes, Okay. may power. So, meron din siya tinatawag na cruise mode, yung hindi mo na kailangan kung sobrang haba ng diretsuhan, so hindi mo na siya kailangan mag-throttle. Oo. So, basta i-activate mo lang yung cruise mode niya, kahit hindi mo siya i-throttle, takbo na lang siya ng cruise. So, siya na mismo yung aandar para sa'yo. Oo. Okay. Ganding ha. Ganda ng features na yun. Okay, ano pa, Sir Raymond? So yun nga, dito din naman, yung meron din dito, keyless na rin siya, so remote na rin. Tapos ito yung mas maganda yung build up niya kasi brusko. Oo, no? Ibang klase itong Honda Zoomer E na to. Guys, tignan nyo naman yung pormahan niya, oh. So may inspired pa rin siya ng yung sa, kung maalala niyo si Honda na Zoomer. Yun Oo, meron tama. siya inspired lang. Honda Zoomer nga. Naalala ko, yung merong lalagyan ng helmet dito. Yes, dito. So, ganun pa rin ba concept niya kahit naging electric na siya? Or hindi? Hindi. So dito naman sa concept kung dati helmet, ang nakalagay na is battery. Battery na. O, sa bagay, naging electric na kasi siya talaga, guys, eh. Ayun, Honda Zoomer. Ganda, Sir Raymond, no? Pogi nitong unit na to. So ito sir, no, dito sa Sir Raymond, pwede mo ba ipakita sa kanila nang nakasakay ka? Para lang makita nila yung forma. Ayan. so dito, Honda Zoomer, guys. So, ano pakiramdam mo, sir, sa comfort ng ano niya, ng upuan? Siyempre, 10 out of 10 yung comfort nito sa lalo na pagka sa riding. Satisfied ka rito? Satisfied? Yes. Tsaka napansin ko, pwede siyang angkasan, Sir Raymond. So pwede dito, so kung maghahatid ka ng mga estudyante, so pwede, pupunta ng palengke, pwede, may mga accessories. So dito, ang load limit niya rin is 150 kilos pa. 150 kilos pa rin. Pwede rin magsakay dyan sa unahan? Yes, pwede. Pwede rin, kasi meron din ng seat couch. Kahit adult o bata lang? Siguro recommend ko bata kasi pag medyo bothered ka na, pag malaki yung Mahirapan ka na. Mahirapan ka na mag-drive. So, yun yung forma. Ilang watts nga pala ito ulit? 400 watts. Okay. Ganun naman kalayo ang nararating nito. So ganun pa rin, nagre-range pa rin siya ng 70 to 80 km pero depende pa rin sa slope ng kalsada at sa rider weight. Okay. So tingnan niyo muna yung pormahan, guys, ha. Ayan. Tingnan niyo kung gaano kaganda tong unit na to. Dual disc brake na yan, no? Kaya nakikita niyo dalawa baso niyan. So syempre, as usual, ganun pa rin yung mga function. Nadagdag lang tong S tsaka D, no? Yes. Chill ride tsaka talagang pang hataw. Tapos may cruise control. Yes, sir. So ito, ganito yung sample din ng isang unit niya na medyo hindi siya naka-set up ng center box. So insert battery. So dito papakita ko yung keyless system niya kung paano gagana, no? So yan, so patay siya. So ito yung remote niya. So press ko lang tong unlock. Then iilaw. Uy, umilaw nga, ah. So please right lang ako para mag-activate yung unit. So yan. Yun. Grabe, no? Para na rin ano, para ka na rin palang naka PCX, mga ganon, no? Naga ng unit na BCX, so maxi scooter, may mga ganang function. Okay, galing, oh. Galing kilis. Tapos ito, naka full digital. Full digital. So dyan makikita nyo yung indicator, so naka-park pa rin, so activate lang yung double brake, so ayan na. So sa drive phase na yan, dyan mong mag-determine kung naka-drive, ano siya, eco mode na drive is blue. Then so, switch ko to sa sport mode. So, Naging kulay orange. Naging kulay orange siya. So, ibig sabihin nun, sir, sports mode. Sport mode na siya. Pagka drive, pag D, Okay, so ayan, kulay blue. magiging blue. So andito na rin lahat, odometer. Yung digital niya na speed, tapos battery level, and battery percentage. Oh. So, dito mo rin makikita yung mga signal niya. So, yan din. Yes, sir. Signal light. So, signal light, then, left tsaka right. So, tapos low beam, high beam. Oh, wow. Ganda. Sobrang pogi ng unit na to, sir. Parang dito sa unit na to, wala ka nang hahanapin dito, no? Tapos, ganito naman yung demo na po, ano, sa sinasabi ko na auto, ano
Raymond, So, yun yung hindi mo na pinipihit, umaandar pa. Sinadar pa rin Ayan, yung guys, oh. cross niya. So, yan. Yun yung tinatawag na automatic cruise control. Oo, yan. Wow, grabe, tinan nyo, continuous na umiikot yung kanyang gulong. Kahit na hindi natin pinipihit yung accelerator niya. Yes, oo. Napaka-high-tech naman ito. So, Sir kaya Raymond. yun yung pinaka-special dito sa amin sa Honda Submarine na to. Paano mo naman i-release yung cruise control? So, kahit left and right na brake, so yun lang. Okay na, ano na So, siya. titigil na. Titigil na siya. So, goods nga siya, Sir Raymond, sa diretsong kalsada. So, pag may ginamit na yung wrist mo, so pwedeng gamitin yung ganong mode. Ganda ng features na yun, Sir So, Raymond, no? magpapatayin lang din, so ano mo lang siya dito, twist mo lang lang. And then, so dito para off lang. So, kailangan mo wala lang yung ilaw. So, okay na, patayin yung unit. May anti-theft alarm din ba to, Sir Raymond? Meron din po. Meron din. Ay, ibang kulay niya to, Sir. Apo, simple naman po. Itong ganda, guys, oh. Army green. Pala, ano pala kulay ng Honda Zoomer E? So, sa Zoomer naman natin, ang mga color variant naman natin dyan is meron tayong green, red, white, gray, light gray, and black. Tapos ito yung pinaka-green. Yes, ma'am. Army green. Napakaganda, guys, oh. Sige, sir, pakita mo nga sa amin kung paano siya nag-a-alarm. Yun. So, ganun yung tunog niya. Sige. Yun, oh. So, nag-a-alarm siya, guys, no? So, pagka may mga magtatangkang magnakaw nito, matatakot. Oo, kasi mag-alarm siya. Kasi tumutunog eh. So, hindi lang yun, pag tinulak din, so may ganun na function siya. Pag itinulak yung unit mo na once na nakalock siya, so mag-a-alarm. Mag-a-alarm. Okay, so magkano ba presyo ng Honda Zoomer E? So, dito naman kay Honda Zoomer E, may uwi mo naman siya for 5,555 cents sa monthly niya. For 18 months naman, ang lalabas niya is 100,000 and then less natin yung 15%. Magiging ang cash price niya is 85,000 na lang po. Yun. So at least nalaman na natin kung ano-ano yung mga detalye ng bawat unit na meron dito sa Nice Cycle. Okay, Sir Raymond, baka meron ka pang gustong idagdag or ihabol dyan. Pasok tayo ng konti, medyo maingay. Sige, Sir Raymond, ano pa ba yung mga pwede mong banggitin sa amin dito sa Nice Cycle? Sige. Dito rin sir, no, sa ano natin, sa Nice Cycle, dito sa amin sa Nice Cycle Caloocan. So, ang ano namin dito is yung warranty din natin. So, Warranty. So Okay. sa unit natin, electric, so 1 year tayo sa lahat ng parts na may electric, battery and motor. And then dito din po namin ginagawa sa same din dito sa sa Nice Cycle namin po. So Yun. nandito, pakita ko lang sa natin dito. So dito kami nag-assemble ng mga unit namin. So kagaya nito no, si Cab no, meron kaming ina-assemble ngayon dito na for ano niya, magkakaroon siya ng side bag. Side bag. So, kino-customize nyo. Po, kino-customize pa. Okay. Yan guys, ito yung pinakaloob ng Nice Cycle. Itong mga nasa box na to, Sir Raymond, ano-ano to? So, kunyari may natipuhan si customer na unit, so guarantee bibigay namin is yung bagong-bago talaga. Bago. So, yun nandun sa pinakita ko sa inyo doon is mga model unit lang yun. So, guarantee as brand new na brand new. So, galing pa talaga sa crates niya. Okay. So, ito yung mga stock natin, So, bawat stock unit. to. Yes po. Yan, Letter natin dami, dito. So, yun yung mga available na unit. Kaysa kung lahat ng mga pinakita natin doon, ito lahat yung mga stock nun. Yes po. Yun. Sige, Sir Raymond, baka may dadagdag ka pa. So, yun na, yun nga. So, meron din po ang sa Nice Cycle nag-is okay din po for dealership po. Dealership. Ito pa pala, so mga tireless, no? So, mga viewers, ang kagandahan din sa amin dito is free delivery. Free delivery. Nagdi-deliver ba tayo, Sir Raymond, nationwide? Yes, nationwide. Pero Okay. ang free delivery natin is from Metro Manila and their provinces. So, like Batangas, Cavite, Laguna, Bulacan, Bataan. At actually, abot pa Subic to Lucena. Uy, pangmalayuan din pala yung mga delivery natin. Kahit mga probinsya, no? Yes, oo. Pwede tayong mag-deliver sa kanila. So dito din no, sa Nice Cycle din, so guaranteed din yung technician namin dito is yan, so gumagamit din ng mga legit na Honda na mga tools.
So, nagre-repair din kayo yes, rito? kung sakali magka-problema man yung unit, so guaranteed na gagawin din dito. Nag-home service din ba kayo? Yes, meron din po tayong home service. Halimbawa, may nasirang pyesa, yung customer sa unit na nabili nila, makakakuha na rin sila sa inyo. Yes, at the same time, yung mga staff na rin po at kami yung gagawa. So one-stop shop na rin talaga tayo Yes, rito. po. Yun. So at least nalaman natin yung mga proseso, detalye ng produkto ng Nice Cycle, nakita natin at naibahagi lahat sa atin ni Sir Raymond. Baka meron mo gustong i-shoutout dyan bago tayo tuloy magtapos. So, yun lang po, ang ano ko lang is shoutout sa mga followers din po ni Kuya Tireless at Yun. sa Nice Cycle followers po namin. Shoutout po sa inyo, yun lang po. So, sa mga willing naman po walk in dito, mag-inquire. So, okay lang po. Pasya lang po kayo dito sa Nice Cycle. Yun. So syempre nagpapasalamat din tayo sa lahat ng bumubuo sa Nice Cycle, sa mga owner, especially sa nag-assist sa atin dito kay Sir Raymond dahil napayagan niya tayong makapag-vlog at naibahagi natin sa mga manonood natin kung ano-ano yung mga available na unit, na Honda unit dito sa Nice Cycle. So maraming salamat Sir Raymond. More power and God bless. Nice Cycle. Thank you.